Kaugnay sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso, makausap natin ang kanyang mga magulang na sina Cesar at Celia Veloso. Magandang umaga po. Gandang umaga rin po. Magandang umaga po. Opo, 14 na taon po ang inyong hinintay. Nabanggit po ba sa inyo kung kailan makakauwi si Mary Jane? Wala pa po, hindi pa po nila nababanggit. Meron na ho bang taga-gobyerno ang kumausap po sa inyong direkta para ibigay nga itong magandang balitang ito? Wala pa po. Wala pa. Paano niyo po nalaman ito pong nangyaring pagpapauwi po sa inyong anak? Sa migrante po, sa international. Mhm. Nagkaroon ho ba kayo ng komunikasyon sa inyong anak at kamusta ho si Mary Jane ngayon? Okay naman po siya. Nung po isang araw, tumawag po siya. Sabi po niya sa amin, Nanay, tuloy na po yung pagdalaw niyo dito sa December 15 to 19. Hihintayin ko kayo, kaya pag-ingatan niyo sarili niyo. Yun po ang sinabi sa amin. Mhm. So, mas magandang balita kasi kung kayo ang pupunta ron, mas siya na ang uuwi dito, nanay. Opo. Ang sabi ko lang po sa kanya, baka po pwedeng January na lang sa birthday niya. Sandali po katatlo ko sa Philippine Embassy. Tapos tumawag po siya uli, Nanay, hindi na daw pwede dahil nakabook na ng 15 to 19. Kaya alam niya, pupunta po kami ng December doon. Opo. Tatay, sabi po ng pamahalaan, pagdating sa Pilipinas, ikukulong pa rin po si Mary Jane at hindi diretso sa inyong bahay dyan sa Nueva Ecija. Payag na po ako. Gusto ko dahil makakauwi na po yung anak ko, kaya lang, pagka nilipat po nila dito sana, di pa sa safe na lugar po nila dalhin. Yung talagang safety po siya na wala po kami pinangangambahan. Doon po nila sana ilagay. Tatay Cesar, ano pong reaksyon nyo? Ba, Ano pong reaksyon nyo na makukulong pa rin si Mary Jane at hindi uuwi dyan sa inyo? opo, masaya po kami. Kaya lang po, nangangamba rin po kami. Kung ikukulong pa po din sa Maynila, dapat po ilagay po, ikulong po nila sa safety yung aking anak. Dahil yung recruiter niya, nagbitiw po sa amin na sila daw po ang international na sindikato. Kaya nangangamba rin po kami. Dapat po, ilagay po nila sa safety yung pagkulong sa aking anak. So hanggang ngayon, may banta pa mula sa recruiter ni Mary Jane? Opo, talagang nangangamba po kami dahil nung nakulong po yung aking anak, sinugod po namin siya na huwag kayong maingay tatay, nanay dahil kami international na sindikato. Kayang-kaya namin ilabas yun, maski magbabayad kami ng 5 milyon. Huwag lang kayong lalapit sa mga matatakas na takot. Yun po ang talagang binitiwan po sa amin. Hanggang ngayon, may takot pa ho kayo, tay? Opo. Natatakot pa rin po kami dahil yun nga po ang binitiwang salita sa amin kaya natatakot po kami. Sinusulong po ng mga abogado ni Mary Jane, yung tinatawag na absolute clemency. Kayo po bilang mga magulang, ito rin ba ang hiling ninyo? Opo, yun po talaga hiling namin. Sana po talaga po yan talaga ang hinihiling po namin. Sana paglipat po dito sa Pilipinas, sana po idiretso na po nila na iuwi. At sa magandang balitang yan, may mensahe ho ba kayo sa Pangulo ng Indonesia at kay Pangulong Bongbong Marcos? Opo. Nagpapasalamat po kami sa Pangulo ng Indonesia dahil sa tagal ng panahon, ngayon at siya na upo. Naisipan po niya na balik po yung anak ko dito po niya ilipat. Nagpapasalamat po kami. Maraming salamat sa Pangulo ng Indonesia. At nagpapasalamat din po kami sa Pangulo natin dito. At inaksyonan na po nila yung kaso ni Mary Jane. Ang hinihingan po namin sa aming Pangulo, sana sa safe na ilagay yung anak ko. Huwag po nyo doon sa Mandaluyong. Dahil andun po Maria Cristina Sergio. Nanay Celia, anong unang-unang lulutuin nyo para kay Mary Jane pag-uwi dyan? Ako yung pong kahilingan niya, adobong baboy na isda. Ako po hiniling sa amin. Paborito nyo ba yon? Opo, adobong baboy. Mensahe ho kay Mary Jane. Tay.
Ang mensahe ko po sa aking anak, mag-iingat lang po siya doon. Mahalin niya ang sarili niya at ang mga kasamahan niya doon. Ipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong kasamang nakakulong dyan. Yun lang po ang mensahe ko po sa kanya. Nanay Celia, Ako naman po, ang mensahe ko kay Mary Jane, pag-ingatan po niya sa sarili niya. Patatagin niya dahil sa haba ng panahon, nakayanan po niya. Ngayon pa, malapit na siya makauwi. Kaya, sana mag-ingat siya. At, huwag siya mag-alala sa amin. Basta yung sarili niya, pag-ingatan niya. kamusta ho yung mga anak ni Mary Jane? Okay naman po yung mga anak niya. Nag-aaral po yung bunso, yung pong panganay, hindi na po, naghahanap buhay na po. Maraming salamat at magiging maligaya po ang darating na Pasko sa inyo. Tatay Cesar at Nanay Celia Veloso, mga magulang po ni Mary Jane Veloso. Kayo rin po, mag-ingat. Salamat po. Opo, salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.